Hi Aris, alamin natin kung ano ang meron sa iyong pagbasa ngayon at ang pagbasang ito ay para sa lahat. Ano ang meron sa pagbasa ng Aris ngayon? Okay, one more. Oh, Two of Wands, Ace of Wands. Aris. Two of Swords at King of Pentacles. Okay, Aris. Nakikita dito, Aris, na ikaw ay nai-stuck sa isang sitwasyon. O maaaring ayaw mong kumilos. Marami kang binabalak, marami kang gusto. Kaya lang, nagtatalo ang iyong isip, Aris. Kahit nakikita dito yung opportunity o kahit na dumating na sa iyo ang opportunity. Yung iba gustong sumubok sa ibang bansa, sa ibang lugar. Pero ayaw mo naman umaksyon. Nakikita dito na may gusto kang puntahan, pero ayaw mo naman lumabas o natatakot kang lumabas sa iyong comfort zone. Maaaring ikaw ay natatakot lumabas o umalis sa iyong nakasanayan lugar. Pero nakikita dito na nagpaplano ka, na gusto mo, parang balak lang. Maaaring makatanggap ka dito ng magandang balita o maaaring natanggap mo na ito, Aris. Maaaring itong balitang ito, hindi mo alam kung tatanggapin mo ba ang challenges na ito o hindi. Dahil nakikita dito ang travel o maaaring may hinihintay kang balita about sa travel o maaaring hindi ka makapagdesisyon sa natanggap na balita. Namumroblema ka sa iyong iniisip. Nagiging emotional ka. Yung iba sa inyo dahil sa isang lalaki, ito ay medyo may edad na. Nakakaranas ka na hindi ka makapagdesisyon o maaaring ikaw ay emotional ngayon, kaya ang resulta hindi ka makapagdesisyon. Pag-isipan mong mabuti. Pag-isipan mong mabuti kung ikaw ay aaksyon. Para huwag magkamali. Queen of Swords na naman. Ace of Swords na reverse, Seven of Swords na reverse, at Queen of Swords. Puro swords. Yung iba sa inyo naman problema sa relasyon. Relasyon sa ama, relasyon sa pamilya, o sa iyong person, o sa isang babae. Baka ikaw ay nakokontrol ng isang babae. Kaya hindi ka makapagdesisyon, Aris. Nakikita dito na maaaring ikaw ay mag-aral o mayroong kang pinag-aaralan. Ginagawa mong ito, nakikita naman ang success. Yung iba sa inyo, ang laging iniisip yung mga nagawang mga pagkakamali. Maaaring masakit ka rin magsalita sa panahong ito, Aris. Lack of communication din ay nakikita. At marahil yung iba sa inyo nagsisisi dahil sa mga maling desisyon na ginawa. Kaya nalilito ka, natatakot ka na magdesisyon, inaalaala mo na baka ikaw ay magkamaling muli. Kahit sa trabaho, hindi makapag-concentrate, hindi mo matandaan o lagi mo nakakalimutan ang iyong ginagawa. Yung iba sa inyo nakakaramdam ng pagkabigo. O marahil yung iba sa inyo kulang sa communication sa relasyon. O marahil nakokontrol ka ng isang babae. Ang babaeng ito ay masakit din magsalita. Ang babaeng ito ay malungkot, Aris. Huwag kang dumepende sa taong ito. Puro hate ang nasa puso niya. Kinakailangan mo dito desisyon, action. Huwag kang papigil. Kung hindi pa ito nangyayari, Aris, maaaring yung iba sa inyo magkamali ng sagot sa interview. Kaya mag-ingat, mag-review para wag magkamali ng isasagot. Nakikita naman dito yung mga promotion sa trabaho, bagong trabaho.
Pero ang kaakibat naman yan, mga challenges. Maaaring mahirapan ka makipag-communicate sa iyong mga kasamahan o sa iyong team. Pagkakaroon ng distraction. Kaya sa panahong ito, hindi maganda para sa business kung ikaw ay nagbabalak o kung ikaw ay nagsisimula ng bagong project or business. Kung merong mga pipirmahang kontrata, basahing mabuti, Aris. Nararamdaman dito at nakikita na maaaring naaalala mo palagi ang iyong ex-person. Sino sa mga ex-person mo ang lagi mo naaalala, Aris? Mag-ingat sa mga taong plastic, Aris. Nakikita dito yung mga dalawa ang mukha, malisyoso. Maaaring may ma-blackmail. Nakikita rin dito na maaaring may tumakbo sa obligasyon. Pagiging coward, no backbone. Yung iba sa inyo may na-achieve nga pero hindi ka masaya. Yung iba sa inyo hindi proud sa sarili kung ano yung naabot ngayon. Dahil nakikita dito ang kasinungalingan, Aris. Huwag mong i-ignore ang mga sign na ito, Aris. Mag-ingat ka sa taong ganyan. Maaaring merong kumuha ng sapilitan sa iyong mga na-achieve o maaaring maisiwalat ang mga sikreto o lihim. Ang third party ang maaaring magbisto ng mga sikreto. Kung nakadispalko ka naman ng malaking halaga, gusto mong humingi ng tawad. Nakikita rin dito yung mga panloloko sa trabaho. Yung mga hindi magagandang ginagawa sa trabaho ay nakikita rin. Kung ikaw ay merong nakakasama na hindi maganda ang ginagawa, Aris, mas magandang mag-isip ka na layuan mo ang taong ito dahil maaaring madamay ka. Kung ikaw naman ang gumagawa ng hindi maganda sa iyong kapwa, Aris, nakikita dito yung consequences mo. Nakikita rin dito yung pagiging biktima sa pagnanakaw. Huwag basta-basta magtiwala, Aris. Iwasan ang pagiging arrogante. Dahil dyan na nami-misinterpret ka. Na pagkakamalang kang mayabang, Aris. Yung pagiging prangka mo, pagiging totoo mo, minsan hindi nagiging maganda. At nakikita dito na minsan ikaw ang tampok ng tsismisan. Aris, Tree of Air. Take time to heal, Aris. The need to forgive yourself or others. Merong nangyari na nakakapagpalungkot sa iyo, Aris. O maaaring ang iyong sitwasyon ngayon. I-release mo ang painful ng memories. Forgiveness is a powerful healer. O maaaring kailangan mo ng kapatawaran. Take action. Gumawa ka ng paraan para ma-release mo ang daladalang konsensya. O baka naman kinakailangan mong ikaw ang magpatawad, Aris. Kailangan na ng paggaling. Pahintulutan mo ang iyong sarili na makamove on. Kaya hindi ka makapagdesisyon sa kasalukuyan, maaaring iyan ang dahilan. Okay? At para naman sa mga nakaranas ng mga hindi pagkakaunawaan sa relasyon o paghihiwalay, alamin natin kung ano ang mensahe ng iyong person o ng iyong ex-person. Okay, ito ang kanyang unang mensahe, Aris. Okay, kasunod. Okay, Aris, at ito ngayon ang iyong naging pagbasa. Gawin mo lamang itong gabay kung iyong nais. Kita-kits pa muli. Number 1 Rashi po. Paki-like and subscribe na. Thank you. Bye-bye.